Alright, so good morning po sa ating lahat. Kamusta po ang nagdaan nating linggo? Ito po ba ay eventful? Eventful po ba ang naging nakaraang linggo natin? Makasaysayan? O nakatutok po tayo sa impeachment? Marami pong nakatutok sa impeachment. At ang pinapanood raw po doon ay hindi yung mismong substance ng impeachment, kundi ano ang mapupulot ng mga meme. Ayan po, no? Tama ba yun? No, kung ano yung mga meme na pwedeng gamitin the next day. Ayan. So, alright. So, today po ay the 19th of July. Ano? Ka-19 ng Hulyo. Ang bilis ng araw. Parang kailan lang, primero, 1 pa lang. Ngayon, 19 na. Parang kailan lang, si 1, bit. Ngayon, tulog na. Ano? Nangingilala na si 1, ano? Ayaw nang sumama. Ayan. So, Jen, sorry. Gusto ka man namin tulungan. Umiiyak. Ayan. So, alam niyo po, ang buwan ng Hulyo ay Father's Day, di ba? Noong nakaraan, nag-Father's Day tayo, no? So, and gusto ko pong i-continue doon sa topic about the love of the Father. Ano po? Sige po, mabilisan din tayo. Narinig niyo ba yon? Love, yung ano raw. Happy birthday nga po pala kay Pastora Jerly. Ano po? Ayan. Today po ba? Today, happy birthday po. Stakeholders meeting. Talaga ang bilis. Stakeholders meeting na. Wow, ano ba? Lord, ano nangyayari dito sa church namin, no? Mabilisan ang mga galawan. So, dapat raw mabilis tayo. Alright. So, kaya pagdating ni Pau, tapos na. Bibilisan natin. Okay. So, ang topic po natin this morning is about the two lost sons and the loving father. Yan po yung gusto nating share ngayong umaga na to. Pero bago po natin pagbulay-bulayan, pag dili-dilian, nilay-nilayin. Nilay-nilay. Pag nilay-nilay. Ano po yung nilay-nilayin? Bulay. Alright. So, bago po natin tayo mag-deep dive sa details po ng ating message this morning, I would like us to pray. Daddy God, this morning, Lord, we open our hearts to you. Kung ano man po, Panginoong Jesus, yung message mo sa amin, Lord, I pray, Lord, na yung ears namin mag-open. Gayon din sa heart namin, Lord, ay tumanim sa puso namin ang mga turo at saway mo, Panginoong Yesus. Guide us, O Holy Spirit, so that we'll be able to understand and comprehend your words clearly. Panginoong Yesus, ikaw po ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isang naririto. Ikaw lamang po ang maitataas, hindi ang sino man, Panginoong Yesus. I pray, Lord, and I declare this place a holy ground, Lord. At walang anumang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa buhay namin, Lord. Sa araw pong ito, ikaw po ang aming itataas. At sa mga darating na panahon, Panginoong Jesus, tulungan mo po kaming maitaas lagi ang pangalan mo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Marami na po ang pamilyar dito sa topic na ito, no? But karamihan ay nakasentro sa iisang anak. Karaniwan po ng istorya ng ang parable na to ay nakasentro ang istorya doon sa nagkamaling anak. Pero hindi po natin, kung hindi po tayo familiar, meron pa pong isa doon sa parable na yon na equally ay mayroon ding mga nagawang pagkakamali. Ano po? So, sige po, basahin po natin sa Luke. Ako na lang. Ako na lang. Pati si Shane, supernatural speed. Basahin po natin sa Luke chapter 15. Ayan po. Nagmadali ka rin, Shane.
Oo. Alam ko po, pinaghandaan nyo ito. Alam ko na pinagpreparean nyo po ako, no? Ng isang mahabang panahon para i-share ang sermon na ito, no? Ito po ay magtatagal ng 1.5 oras. So bear with me. Ayan. Dahil gusto ko pong maabutan ni Pao ang sermon na to, so pagtatagalin natin ito. Basahin po natin sa Luke 15. Ang babasahin ko po at ang gagamitin kong version ay New Living Translation. Parable of the Lost Son. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. Ano po sabi? Gusto niya pong makuha na yung kanyang mana, no? Ngayon pa, habang buhay pa yung kanyang magulang. Okay. Meron na po ba ditong nanghingi ng kanilang mana sa kanilang mga magulang habang buhay pa? Ay, mabuti po, Lord. Wala dito nahingi ng mana. So, his father agreed to divide his wealth between his sons. So, nag-decide na yung magulang hatiin ang kanyang mga pamana doon sa kanilang 2 anak. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there, he wasted all his money in wild living. So, wild living po, no? Kung ano mang klaseng ka-wild yun, so imaginein po natin, ano ba yung pwedeng maging wild living doon? Ang may favorite na si pastor diyan na acronym na na sinasabi niya no? Alak, babae, sugal, casino, beer house, nightclub. Alam niyo ba yung nightclub? Yun yung mga bar-bar ngayon, no? Pati yung beer house, yung mga club na yan, mga clubbing, ayan. So, nung panahon namin nila, pastor, ay ganun yung mga usong terminology. May mas iba pang may mas iba pang terminology nung panahon ni Kuya Arnold tsaka ni Kuya Boy. Tinatawag nilang yung club, yung mga club, di ba, ibang tawag doon. Ang tawag doon, cabaret, no? Ay, hindi nyo time yun. Hindi, no? Hindi nila naabutan. Okay. Yung tatay nila, Kuya Boy, naabutan yun. Okay. Nakita ko yun. Hindi ko rin kapanahon na yun. Nakita ko lang yun sa pelikula. Okay. So, ganoon. So, imagine, hiningi niya yung pera niya. So, paldo-paldo. Daming pera. Paldo, bago sweldo. Bagong bonus. Ito, more than that, no? More than the sweldo, more than the bonuses. Kasi, ang dala-dala niya ay yung pamana sa kanya. And normally, ang pamana ay ibinibigay pag namayapa na yung mga magulang. No? Sino pa po dito buhay ang both parents? Yan. Ay, hindi na buhay. Parehas. Ayan, sila kuya, si Vince baka napamanahan na to. Wow, Vince, baka ito na yung surprise mo kay Talia na tinutokso mo kay Ryan. Baka eto dito na natin matitikman yun, ha? No? Baka dito, wala pa naman si Pastor Ray ngayon. Ayan. So pagpatuloy po natin, about the time his money ran out, may malaking tagutom na nangyari doon sa land at siya ay nagutom. Ano po? Nagutom siya. Paano ba pakiramdam ng nagugutom? Sino dito ang hindi sanay na magutom? Sino dito yung mainit ang ulo pag nagugutom? Ayan. Mainit ulo. Bugnutin pag no? Pag... Ha? Ay! Ba't kasi raw hindi mo na siya pinag-o-order simula nung dumating si Wanwan? Puro mga gatas na gusto mo orderin. Ayan. Di ba? May mga tao na pag gutom, bawal mong kausapin. Masungit. No? Meron? May ganon. Oo. May tao naman, no? Na pag hindi nakapagkape,
mainit din ulo. Oo. Meron naman, pag hindi nakapag-milk tea, mainit din ang ulo. Si Fatima yun. Kaya kita niyo si Levi, nagpe-prepare na ng milk tea niya. Ayan. So dito, nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lugar na iyon, at siya ay nakaramdam ng gutom. Kasi wala na siyang pera eh. No? Hindi naman to katulad ng mga AI drama na kahit walang pera, kakaroon ng pera, no? Sige. Ha ha ha. CJ. CJ. CJ raw, CJ. Ayan, nabubuking kayo. Ayan. So, walang pera. Imagine niyo kung kayo nasa kapanahunan na yun, walang pera. Paano kaya? Paano kaya mabubuhay? Di ba? Paano kaya mabubuhay? Wala na, ubus na. Dito nga tayo pag kinakatok na tayo ni Judith, di ba? Judith. Di alam ni Pao si Judith. So pag due date na, no? Ayan, ang bagal eh. Hala ko pa, hindi kasi naabutan ni Pao yung super highway natin eh. Okay. So, pag due date na, di ba? Kinakabahan na tayo, no? Kinakabahan na, naku, paano na to, no? Kailangan pagkasyahin ko to. Eh, buti kung lahat katulad ni Job, na ayos lang yan, maraming resources, di ba? May pinamana na ba sa'yo? Wala pa. Ano ba binakuran mo doon? Meron na. Ay, meron na. Meron na. So, yung ihaharap na lang sa dambana ang kulang. Yan. May kakilala ko. Ayan. Ayan, so nakaranas siya ng kagutuman. Kaya ang ginawa niya, no? Pinursade niya yung local farmer na i-hire siya at, no? Pinag-alaga siya ng mga baboy. So pinag-alaga siya. So, di ba? Senyorito, walang alam sa bahay, walang alam sa buhay. Sino dito walang alam sa bahay? Okay lang yun? 2 years old ka pa lang, di ba? Are you 2 years old? You're 2? Oh, yun. Oh, sige. Okay lang yan. Pag 3 ka na, hindi na okay yan. Okay. So, walang alam sa buhay, walang alam sa bahay. Hindi marunong magluto, di marunong maglaba, di marunong magtanim. So, paano na kaya ito mabubuhay? Yun. Yun lang. Okay. Pero dito napilitan siya. Dahil wala na eh. Sagad na eh. Diba? Pinasok na niya yung pinakamababang uri na pwede niyang pagpasukan. Naging tagapag-alaga siya ng baboy. At doon, no? At habang nag-aalaga siya, nakakaramdam siya talaga ng matinding gutom. No? Sabi dito, verse 16, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, and no one gave him anything. So, gutom. Na yung kinakain ng mga baboy, no? Ang sarap nito. No? Ang sarap nito. Yun ang paningin niya. Imagine yung katatayuan ng isang senyorito. Perhaps ang treatment sa kanya ay mala prinsipe. No? Doon sa kanyang bahay. Umalis siya dahil gusto niyang mamuhay mag-isa. Ngunit napahamak siya. Verse 17, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare. Kahit yung mga katulong, meron silang more than enough. No? May sobra pa.
Pero eto ako ngayon, namamatay sa gutom. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy of being called your son. Please, take me on as a hired servant. Kahit na po, alipin nyo na lang ako, tanggapin nyo uli ako. Para lang makabalik ako doon sa tatay ko, kahit alipin na lang ako. Imagine, yung sakit na yon, no? You were called to be a leader, a prince perhaps, no? Pero may mali kang desisyon na nagawa and napahama ka. And then realization came. Kahit na katulong na lang ako ng tatay ko, hindi ko natitignan to na tatay ko. Ito ay amo ko na lang, boss ko na lang, katulong na lang ako. Yun yung naging damdamin ng isang anak. So, verse 20, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Malayo pa lang, nakita na nung tatay. Ganun ang mga magulang, di ba? Kahit nakatalikod yung anak mo, alam mo, anak mo yan. Nandiyan niya sa malayo, nakita mo, naglalakad. Alam mo, anak mo yun. So malayo pa lang yung tatay, nakita niya yung anak niya. Lumukso na yung dugo niya. No? Malayo pa lang. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Grabe yung pagmamahal ng tatay. Yung mga bata, no? At yung mga tatay, at nanay, of course, hindi natin kakalimutan ang mga nanay, no? Pag nakita niya yung mga anak nila coming from work, nawawala yung pagod no? Nawawala yung pagod. Si Jen nga, kahit karga-karga niya ng mabigat si Juan, no? Nawawala yung pagod niyan pag nginitian siya ng may mga gilit-gilit dito. Yung may gilit-gilit dito ng ngiti, no? Na talagang, expressive. Okay? Si Margo. Margo, listen to me. Di ba? Kahit malikot yan, no? Pag nakita ni Pao, ay, kamukhang-kamukha ko to. Kamukhang-kamukha ko to. Mahal na mahal ko to, no? Kahit gano'n pa kalikot yan. Dumating pa si Caleb. Ay, isa ko pang kamukha. Ano kaya ambag ni Milton? Apelido. Parang kay Jen, middle name. Ayan. Hi Milton, nakikinig ka ba ngayon? Okay. So, his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy of being called your son. But his father said to the servants, Quick! Bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead and now has returned to life. He was lost but now he's found. So the party began. Nagkaroon ng malaking celebration. Tuwan-tuwa yung magulang. Tuwan-tuwa yung tatay. Nagkaroon ng malaking celebration. Verse 25, pagpatuloy po natin yung storya before I give you the points na pag-uusapan natin. Meanwhile, ano Tagalog ng meanwhile? Samantala. Samantala, yung older son ay nagtatrabaho sa kabukiran. Kumakanta siya doon. Sa bukid, walang papel. Alam niyo yung commercial na yon?
Sa bukid walang papel, kaskas mo sa pilapil. Hindi. Ay, naku, pati din nyo alam yun. Pinanganak na kayo nun Okay? So, kumakanta-kanta siya. Masaya siya doon. Pero, nung pauwi na siya, sabi niya kasi, yes, ako na lang tagapagmana dito, nabigay na sa akin lahat. Ano pa kaya pwedeng maibigay sa akin? Masayang masaya siya. Nung bumalik siya sa bahay, nakarinig siya ng kantahan, ng music, ng sayawan. At tinanong niya ang isa sa mga servants, anong nangyayari? Ano raw ang nangyayari? Pag may kantahan, may sayawan sa isang lugar, sa isang bahay, meron kayang ano? Services? Party? Feasting? Mamaya nga, may kantahan dito, may sayawan, may celebration. Tama ba? Tama ba, Vince? May kantahan na sayawan? Ay, meron. Sino ba host mamaya? Aba! Pati siya na-surprise. Ay, kasi alam nyo mamaya, surprise host. Kaya na-surprise eh. Surprise, Ri. Ayan. Ganyan-ganyan ang reaction noong anak na panganay. Ha? Ano meron dyan? Sabi sa kanya. Siyempre, akala niya, may celebration para sa kanya, di ba? Kasi sipag niya eh. No? Umasa. Uy, mukhang finally, bibigyan na ako. Mapapansin na ako ng tatay ko. No? Finally, may magse-celebrate na. Eh, tinanong niya yung isang servant, ano nangyayari dyan? Sabi ng servant, your brother is back. No? Ganon-ganon yung pagkakasabi ng servant. At nagpatay ng pinatabang guya. Guya po ba, Calf? Ayan. At sineselebrate natin yung kanyang safe na pagbabalik. Ah, ganon, ha? Ano kaya yung magiging reaction? Kung kayo ba, kayo yung masunurin, kayo yung laging gumagawa, tapos, yung kapatid mo umalis, at ang ina-expect mo, ipagse-celebrate ka ng tatay mo. Eh, hindi. So, ano ba yung mararamdaman natin doon? Sad. Ay, sad. Full of emotions. Sad. Parang napanood ko yung ni Josh eh. Diba? Yung iba't ibang emotions. Ba't parang parehas lang? No? Iba't ibang emotions, no? Ang galing ni Josh dun eh. Iba't ibang emotions, no? Nintay ko na lang yung walling eh. Walang naganap na walling. Ano ba yung audition? Napilit. Ayan. Dahil sa pagmamahal sa'yo ni Josh, yan ang nangyari. The older brother was angry and wouldn't go in. Nagtampo. Nagalit. Ayaw niyang pumasok doon sa loob ng kanilang tahanan. But he replied, all these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all of that time, you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Sabi ko na eh, nanumbat eh. No? Nanumbat. Ako naman, sunod na sunod eh. Pero yan, hindi naman sumusunod eh. Pero bakit? Bakit mo binilahan pa ng bagong damit? Binigyan mo pa ng singsing. O, sino may singsing dito? Sino may bigay niyan? Nasaan na? Josh, wala na raw oh, yung singsing. Ayan. Sige po, upo lang po kayo dyan. Ayan. Okay. So, welcome po dito sa ating church, LGC. Magkamali na naman ako. Napo-force of habit ako lagi. Ayan. So, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Naggalit siya, di ba?
Yet, when this son of yours comes back, after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fattened calf. His father said to him, look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Grabing pagmamahal. Ngayon po, punta po tayo sa first point. Ayan. Sa Luke 15:13 and Luke 15:28. No? Lahat po tayo ay may prodigal son moment. At sabi po natin sa kanina, hindi lamang yung umalis doon sa kanyang tatay ang prodigal son. Meron pa pong isang prodigal son, which is yung panganay na anak. Although, nag-behave sila differently, no? Pero sa katotohanan, yung isa physically nakiseparate sa kanyang tatay, pero yung panganay physically nandun, pero separated din siya dun sa kanyang tatay. Yung batang anak wanted pleasure. Gusto niya ng kasiyahan sa buhay. Curious siya, ano ba ang meron doon sa labas ng kanilang lugar. Sa loob ng kanilang bahay, alam na niya kung ano yung meron doon. Pero sa labas, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Napaka-curious niya. Gusto niyang malaman. Ano kaya ang pakiramdam ng malayang nagagawa ang maraming bagay? Because God has given us the freedom, di ba? Meron tayong freedom na mamili kung ano ang gagawin natin. May choices tayo sa buhay. Gusto niyang malaman, masarap kaya? Masarap kayang maglasing? Masarap kayang magsugal? Masarap kayang makasama ang mga prostitutes? Very obvious yun sa yun sa bunsong anak. Yung isa namang anak, ang gusto niya privilege. Privilege, yung gusto niya. No? Yung older son, yung kanyang rebellion, nakatago doon sa guise ng obedience. Sumusunod naman ako eh. Let's not look too far. Sa loob ng church, no? Sa loob ng church, tayo ay makaka-identify whether alin tayo doon sa dalawa na yon. Sometimes we are physically present, no? But our heart is really far from the Father. Minsan, dahil for whatever reasons, I wouldn't justify it or rationalize it. No? Nakaupo tayo, pero nagwa-wonder talaga yung isip natin, no? Nagwa-wonder, ano na kaya? Napatay ko kaya yung aircon? Nalate kami last week. Kasi bumalik kami, kalahatian na kami, bumalik kami. Ay, hindi pala na-off yung aircon. Sabi ko, kalahatian balik. Mid-worship na dumating kami. Ay, ganon. Oo. So, hindi namin tinimer. Nakalimutan yung aircon, nakabukas. Magkano nang babil ngayon sa Meralco? Magkano na umaabot? Magkano bill niya sa Meralco? Ngiti na lang. Ingiti na lang natin yan, no? Ha? Okay. Medyo tumaas, no? Tumaas. Para sa mga nagko-consume ng 401 pataas, 16 pesos ang rate ngayong July, So medyo yung 401 kilowatts, no? Per hour. Or total consumed electricity, natin. Charge. Sa inyo, nakakailan ba kayo? 500? 500. So mga 10,000 plus ang nyo? 9. Oh. Matipid pa yung aircon nyo.
No? Matipid pa yun. Ayan. Yun. So, yung isang anak, nagtatago lamang, no? Doon sa guise ng obedience. At tayo, minsan nakaupo din tayo dito, pero iba-iba iniisip natin. Ano pa mga iniisip natin pag nakaupo tayo dito? Ano kayang AI drama mapanood mamaya? Alam mo yun, Ate Beth? AI drama. Ay, si Ate Beth hindi biktima nito. No? Ano yun? Ha? Si Je. Ayan. Sige. Para ba di kayo nadadala? Pare-parehas ng mga istorya. Pare-parehas ng plot. Ayan. Iba-iba lang ng na setting, no? Pero pare-parehas ng plot. Ayan. Apocalypse. Ayan. So ano kaya ang masarap na pagkain mamayang tanghalian? Or pag nagwo-worship naman, ang tagal naman matapos nito. Ilan pa kayang birit gagawin ni Jobit? So, gaano pa kaya kahaba? Kaya feeling ko kanina, no? Na-led na mabilisan ng Kasi pati yung kay Jobit na mabilis din no? Na natapos So, yun pala. O yun. So, kaya si Jiro, 5 minutes lang kinuha yung natin, ha? So, Zoom. Kaya I'm going to my last point. Okay? So, yun. So, meron, physically, wala dito. Physically, wala. No? Hindi ko sinabi na physically wala kayo dito, wala na yung heart nyo kay Lord. No? Pero alam niyo po, pag ang isang nagbabagang uling ay nilayo mo sa karamihan, ang tendency nito ay mamamatay yung kanyang baga. Bingo sana apoy. Baga. Tama si lungs? Ay, hindi. Joke lang. So, mamamatay yung baga. So, let us always assess ourselves. It's not really asking, no? Ang gusto ko po sabihin, it's not asking sa dalawa ang kategory ko, no? Kundi, ang totoong tanong ay, yung heart ko ba close to the Father? Yung heart ko ba close to the Father? Close ba yung heart ko kay Lord? It's not asking, oy, Vince, alam mo ikaw, I think your category is kalahati. Kalahati So, gano'n. Si Pao, I think, ganito, ganyan. So, hindi gano'n. Ang message natin dito, ang point that I would like us to ponder on is that yung puso ko ba malapit sa Father? I may be here every Sunday, no? Pero pagtapos naman ng Sunday na yon, ay, Lord, ikaw ang bahala sa akin sa Sunday, pero Monday hanggang Saturday, balato mo na sa akin to, ha? Diba? I will do anything I want. No? Party, drinks, no? So, pero pag Sunday, Lord, dito naman ako sa loob ng church Baka pwede na yon. Pwede kaya yun? Pwede ba? Na ganon. Sunday, nandito, banal-banalan, no? No? Pero pagdating ng Mondays hanggang Saturday, pag tinignan mo yung history ng Binraus, mga history ng napanood, or yung pagdealing sa mga tao, di ba? Tama ako, Juan? Sabi ko na ayan na, gising na si Juan. So, yung isang anak na panganay, ang naging problema niya, pride, bitterness, unforgiveness, or yung kanyang performance. Kasi nagpe-perform siya dahil may hidden agenda siya.
At ito sa spiritual warfare, no? Ito yung karaniwan na stranglehold na nga eh, no? Pride. Tama ba? Stranglehold to? Grabe kapit nito, di ba? Bitterness. Oh, sige, pride. Ano ibig sabihin ng pride? Panlaba. Yan eh, sinasabi ko na eh. Yan tayo eh. Pride. O, hindi to chicken. So, pride, mapagmata. Ba't ko gagawin yan? Eto na ako eh. Worship leader na ako eh. Ba't ako magaganyan? Diba, uy. Punong ministro na ako eh. Ba't ko gagawin yan? Eh, pastor, senior pastor ako eh. Oh, diba? Oh, first lady ako eh. Ay. Ay. So, di ba? Ba't ko gagawin yan? Eh, youth leader ako eh. Di ko gagawin yan. Oh, so pride. Ako nga eh, simba na simba eh. Hindi, wala akong absent eh, every Sunday eh. Eh, bakit naman yan? Di ba? Bakit naman yan? Ife-favor nyo. Oh. Ayan. Nagtatights nga ako lagi-lagi eh. Oh. Ba't hindi nyo ako pinifavor? Oh. Ba't na-DDA pa rin ako? Buti na lang walang na-DDA dito, no? Wala ba, Pastor? Wala. Wala pa naman. Si Vince pa lang raw. Hindi, joke. So, wala. Buti walang na-DDA dito. Kasi hindi naman ganun ang kultura natin, no? Love, family, understanding. Ayan. Pero syempre, may correction. Importante may correction. Okay? Tsaka deliverance. Okay, so deliverance. Ayan. Sino gusto magpa-deliverance? Ready na ba yung mga supot nyo? Supot. So, yun po no, ang tanong sa number 1. Ang sabi natin, lagi tayong merong prodigal son moment. And one way or another, nagawa natin yun. Pero ang tanong dito na gusto kong pag-isipan natin, yung heart ba natin ay malayo o malapit sa Father? We aim no, to always, na yung heart natin, to have our heart always close to the Father. Kaya nga may kanta, di ba? Ano yung kanta na, Draw Me Close to You, no? Ang ganda ng kanta na yon, You're All I Want. Grabe. Kakantahin nga yun ni Pastor sa sa anniversary. Next year ba? Ayan. At pangalawang punto, ay mali. Ayan. We must choose whether to remain lost or return to the Father. Ano po? Yan. Sabi doon sa Luke 15:17-18, when he finally came to his senses, he said to himself, shortcutting ko na lang, I will go home to my Father. It's a decision. You always have your choice. No? Hindi pwedeng wala kang choices sa buhay. Inagawa ko po to kasi wala. Naalala ko po nung sa company, no? Meron po kaming conference, lahat ng employees, no? Lahatan, all employees talaga, siguro 300 people, no? Noong mga panahong yon, no? Ando kami annual conference sa Baguio Country Club, no? Social membership. Ayun. So, ando po kami, no? And yung first night, no, evening yun, night eh. Yung first night ay may party, no? Ayan, para sa mga employees, ayun. Tapos after nung party, may mga kanya-kanya pa silang mga pinuntahan na rooms, mga nag-inuman. Our CEO that time babae. So single siya, tawag namin mama. Kasi siya ang mama. Sabi niya, ako ang mama dito. So, gano'n. So, yung typical na CEO that time, no? So, si Mama. Tago natin siya sa pangalang Mama. Sabi niya, kasi strict yon. Actually, dati sa company, lahat ng attendance noon, no? Pinapasa sa kanya. Tinitingnan niya talaga doon kung sino yung mga late. Tinitingnan niya kung sino yung mga late. Akala mo, ha? At punta ka sa office ng president. Pag late ka,
No? Halimbawa, so pag-explaining. Kaya at that time, grupo namin, late dumating. Ginawa namin, nag-set up agad kami ng laptop doon. Kasi part ako ng committee. tapos date ako. Siguro few minutes late kaming dumating. 1-2 minutes late. Nagsisimula pa. Nakita niya, nagsiset up kami ng ganun. Ang mama tumayo na doon sa pinto. Lumapit sa amin. Doon. Lahat ng darating na late, ilista mo. Ayan. Kasi registration committee ako eh. Ako head ng registration committee. Lahat ng darating na late, lista mo. Yes, ma'am! Yan. Di yun. Nilista. Huy, lista ka, lagot ka. Ayan. So, iba't ibang departments, no? Iba't ibang departments. May mga nalista doon. Isa doon, tinanong ng mama. Sabi ng mama, bakit ka na late? Bakit ka na late? Sabi niya, ma'am, pinainom po nila ako eh. So, na-late ang gising, nalasing. Pinainom po nila ako eh. Sabi ng mama. Bakit? Sabi ng mama, bakit? Pinilit ka ba nila? Hinawakan ba nila ang kamay mo? Binuka ang bibig mo? At pinainom sa'yo yung ano? Yung alak? Hindi po. Okay, so magpaliwanag ka. So, the written explanation. So, ganun. So, may choice eh. Di ba? May choice ka. So siya, may choice din siya. Kaya sabi ng mama, disciplinary action ka. No? Ayan. So, yun. Marami na issue, ano? So, disciplinary action. So, pero, siyempre, written ano muna. So, yung mga yan. Pero, ganun doon sa company namin dati, no? So, iba yung culture, no? Iba yung culture. So, pag may nagawa ka talaga na mali, no? Eh, hindi naman bawal magkamali, pero yung mga, alam mo dapat yung, yung mga buttons, no? Na mag-trigger, no? And one of those ay yung tardiness. So yun kasi mahal ang bayad. Ang mahal ng bayad no, no? And it's for the employee. So, ayun. Maraming napatawag. Actually, pag hindi ka naka-uniform, no, may mga grupo doon ng department hindi nag-uniform, pinatawag din. Ano ibig sabihin yan? Ganon kalupit ang ang CEO namin. Meron naman, that time, kauuso pala ng Semical eh. Alam mo yung Semical? Semical bo. Hindi Senical ha. Semical bo. At isang section nun, grupo ng mga production scheduler, nagpa-Semical. Pinatawag ng mama. Sabi ng mama, bakit kayo nagpagupit niyan? May ibig ba sabihin yan? Binigyan ng kulay na. So, choice pa rin nila, di ba, na bakit ka nagbakal mo ng ganyan, no? Siyempre, ang gusto siyempre na image ay professional, di ba? Tapos, mga naka-Semical. Imagine mo yung mga yun. Ayan, so, ang ibig ko sabihin dito, no, may choices tayo sa buhay. May choices tayo sa buhay. And, i-define tayo ng mga choices natin. Hey, very good, 1-1. Liga dito, 1-1. Ayan. Ah! Masaya ka na naman, busog ka na, nakadedi ka na. Ha? Ayan. So, dinidefine tayo ng mga pinipili natin. Pero, ito ang sasabihin ko po sa atin. Let us not be defined doon sa maling choice na nagawa natin. Kung may nagawa tayong maling choice nung nakaraan, let us be defined kung paano tayo mag-move forward. Nagkamali na ako dati. Natuto na ako dyan. Hindi ko na uulitin yung pagkakamali na yan. At dito, yung bunsong anak, alam niya na nagkamali siya. Pwede namang nandun na lang siya kasi sobrang shame. Shame, hindi Shane. Si Josh lang sobrang shame. Okay. So, sobrang shame. And sometimes, yun yung pitfall. Dahil sobrang hiya mo, ayaw mo nang bumalik kay Lord. Pero ikaw lang naman nagko-condemn sa sarili mo. People might have forgotten, people might have not. Pero sila yun eh, hindi mo kontrolado yun. Pero ikaw,
Ikaw yung gagawa ng desisyon. Whether mamumuhay ka sa kahihiyan o babalik ka kay Lord. Yung heart ng Father, lagi namang willing to accept us eh. Tayo lang yung ayaw. Yung turning point came, no, when the younger son recognized his condition. Ito na lang yung condition ko. Makikipag-agawan pa ako ng pagkain dito sa baboy. No? Buti pa, siya nakakakain. Buti pa yung baboy nakakakain. Pero siya nagugutom. Pero repentance always begins when we stop making excuses. Tama? It's not because, kasi si LJC, siya may kasalanan eh. Kaya ako nagawa to eh. Diba? Kasi yung tatay ko, in-spoiled ako masyado o nag-gaslight pa yung tatay. Diba? Kasi hindi naman kami magkasundo ng kapatid ko eh. Kaya ito na lang yung choice ko. Kasi yung mga kaibigan ko itong ginagawa nila kaya ginawa ko rin. Pero yung totoong repentance, nagsisimula siya when we stop making excuses and acknowledging our need for God. Kailangan natin si Lord. Every person has a choice. Meron po tayong choices lagi. Remain in pride or return to the Father. Manatili na lang tayo dito sa aking pagmamataas. Ayokong lumapit sa tatay ko kasi mapapahiya ako. Ayokong lumapit kay Lord. Ang dami kong nagawang kasalanan eh. Ayokong lumapit kay Lord. Prideful pa, no? Ayokong lumapit. Nagalit ako ng gusto kahapon. Kay Jen, ayokong mag-church. Hindi ako pinagluto. Oh, ayun, sabi ni Jobit, buti na lang, hindi. Hindi na ako ino-order ni Jobit, ayoko na. So, ayoko muna mag-church. May mga ganito tao. May nagawa akong kasalanan kahapon, ayoko muna mag-church. Ganon, di ba? So, natatrap tayo. That's being prideful. No? So, masyado tayo nagiging mapagmataas. Pero dapat ang attitude natin, always go back to the Father. Kahit ano man yung nagawa mo, always go back to the Father. God never forces anyone to come home. Hindi ka niya pipilitin eh. Kasi may free choice ka. No, may free will ka. No? But, He invites us. And, sana mag-respond tayo. Pag sinabi, anak, di ka na dito. Uwi na. Balik ka na sa akin. Balik mo na yung dating relasyon. Hindi lang to applicable kay pastor. Hindi, joke lang. No, so, sabi, anak, uwi ka na. Balik ka na. Balik mo na yung dating ikaw, anak. Balik mo na yung dating joy mo. Yung dating masiyahing ikaw. Yung dating nag-worship, prayerful. Yung laging ako ang hinahanap mo. Balik mo na yun, anak. Sana mag-respond tayo ng maayos kay Lord. Lahat ng journey natin, pabalik kay Lord, nagsisimula sa isang bagay. At yon ay ang decision na magbalik loob sa Kanya. Amen? Sa point number 3 po natin, the Father joyfully welcomes those who come home. Hindi gabat nagmamadali yung tatay. Anino pa lang nung anak niya, nakita, alam na niya. No? Para yang love alarm. Meron ba nun? Hindi ko alam yun. Pag lumapit ka pa lang, tutunog na. Ganun ba yun? Ganun yun. Hindi ko natapos eh. So, ganun yun. May love alarm si Lord sa atin. Alam niya kung nasaan ka. Alam niya kung anong kalalagayan mo. Tumutunog na yan, no? Nako, tong anak ko, may problema to, may pinagdadaanan to. Hinihintay ko lang naman lumapit siya sa akin eh.
Ako, tong anak ko, mukhang kulang to siya attention ngayon, ah. No? So, kailangan maparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Naku, tong anak ko, may pinagdadaan ng problema, kailangan ng tulong. Sabi ni Lord, I'm just one call away. I'm just one call away. I'm just one prayer away. Pero bakit parang ang hirap pa rin gawin? Bakit parang ang hirap pa rin gawin? Yung tatay, mamadaling tumakbo. Imagine, matanda na yan, di ba? Matanda na, pero tumakbo. Ganon kasabik. Di ba? Ganon kasabik. Nanggigigil si Wanwan dun sa kanyang laruan, no? Gustong kainin, eh. Yan. Yung mga magulang, no? Lalo na yung mga ang anak ay may sarili ng pamilya, no? Siyempre, magsisimula ng pamilya, no? Hindi kasama nakatira na ng mga anak yung nanay. Siyempre, nag-hope na dalawin, na ganyan, no? Dalawin, ayan. So, yung pananabik, yearning, no, na okay, makita yung mga anak. What more pa kaya, no, yung talagang binuhos mo. Generally, magulang, ang interest niyan, maganda para sa anak. Although may mga magulang na hindi maganda ang interest, pero generally, maganda ang interest niya sa mga anak, no? And imagine, yung malayo mong anak, na alam mo na napapahamak sa ibang lugar, nagbalik, ano kayang lukso ng dugo at ng damdamin ang naroroon? I'm sure, pag si Pao at si Milton nagkita, sino kaya ang tatakbo? Sino tatakbo? Si Marco at si Caleb, no? Di ba? Yun, di ba? Si Milton, I'm sure pag nakita niya yung anak niya, no? O pag pumunta na sila Pao doon sa November. Di ba? So I'm sure miss na miss ni Milton yung mga anak niya. Kahit ngayon, meron ng mga video call, di ba? Dati wala. Tanong yung kay Ate Beth, dati wala. Tama, Ate Beth? Voice tape raw sa kanya. Uy, yayamanin, voice tape. Ayan, di ba? Yan na naman, naiyak na naman si Ate Beth kasi pinag-uusapan natin to. Ayan. So, yung pagkasabik ng tatay doon sa anak niya, no? Hindi naghihintay na explanation yung tatay. Si Lord ba, ganito, sige nga, Pao, sige, nakagawa ka ng kasalanan, ano ba yung mga kasalanan mo? Alaman, lumapit ka doon. Tay, ang huli ko pong kumpisal ay ganito. Ito po yung mga nagawa kong kasalanan. Basbasan niyo po. Wala akong binanggit, ha? Malinis. Malinis. Di ba, malinis. So, alam nga naman ganon, di ba? Si Lord, hindi. Kaya hindi mo kailangan justify sarili mo, eh. Ang gusto lang niya yung heart mo. Sasabihin mo pa ba, alam mo po, Lord, kasi ganito ang nangyari. Na inaabogado mo sarili mo, di ba? Kasi po, ganito eh. Nasa jeep po ako. Nagbayad po ako. Sinuklian po ako sobra, hindi ko na po binalik. Pero mas malaki po yung ginawang kasalanan ng katabi ko. Kasi basta lang po bumaba, hindi nagbayad. Hindi mo kailangan gawin yung kay Lord, no? But it doesn't give you an excuse para magkasala ka ng magkasala. Nung nasaktan mo, nasaktan si Lord. No? So, hindi kailangan ni Lord ng explanation. Willing siya lagi. And will always be willing to welcome you, no? Pabalik sa Kanya. Ganon ang mga magulang. Ganon ang isang mabuting tatay. Ganon ang isang mabuting nanay. Ganon ang isang mabuting Diyos. At ang kilala kong Diyos at ang pinaglilingkuran kong Diyos ay ganon.
sometimes, may mga tao na akala nila ang nagbibigay ng sakit sa kanila ay si Lord. Ang akala nila ang nagbibigay ng kanilang problema ay si Lord. Lord, alam ko po na ikaw nagbigay nito, kailangan kong pagdaanan to. Mali pagkakakilala natin sa Diyos natin pag ganun. Kasi ang sabi, di ba, pumunta dito si Jesus to give life and for us, no, to live that life to the fullest. Pero yung mga sakit na yon ay sometimes ay resulta ng mga nagawa natin na hindi maganda. Pero don't ever think na si Lord ang nagbigay nun. No? Hindi si Lord ang nagbigay niyan. And let us not bargain with the Lord. Lord, sige na po. Bigay mo na po to. Mag-worship lead na ako. Kakantahin ko na po to sa offering. Mag-o-offer to. Song na po ako. Huwag natin tago to sa pangalang Shane, ha? Huwag natin to tago sa pangalang Shane. So, Lord, sige po. Susunod na ako sa iyo. Si Maria. May Maria ka ba? Ay, ikaw pa rin pala yun. Okay. So, hindi ganun. Nung dumating yung anak, sige po, kahit alipin nyo na lang ako. No, sabi ng Father. Know your identity. Anak kita. Hindi ka alipin. Tayo lang naman yung naglalagay sa sarili natin sa ganung sitwasyon eh. O sige, ano na lang ako. Ito na lang ako kasi ito lang naman ang kaya kong gawin eh. Si Lord, tinawag tayo para maging head at hindi tail. No? And the Lord is giving us the spirit and anointing of excellence. Kung ano man yung naging daan natin, paliko-liko man yan, abay tayo kay Lord. Kapit tayo sa Kanya. Lapit tayo sa Kanya. Because I still believe, no, na ang sinabi ni Lord ay for us to have life and live it to the fullest. Yun ang pinanghahawakan ko. Because if not, ibig sabihin nun, ay Lord, hindi ka pala totoo. Si Lord totoo. Diba? Si Lord totoo. Naranasan na ba natin si Lord sa buhay natin? Many times and in many ways. Okay? So no matter how far you have wandered, gaano man kalayo ang naging distansya mo kay Lord, God is looking for you to return. Balik lang, anak. Halika na uli. Balik mo na yung dating ikaw. Balik mo na yung Shane na nagsasayaw, nag-o-offer ng dance para sa akin. Maya-maya nagsayaw nga dito si Shane. No? Balik mo na yung dating masayahing ikaw. Balik mo na yung ikaw na laging nakalapit sa akin. Balik mo na yung joy mo. Yung masayahing ikaw, anak, sapagkat miss na miss ko na yun. Balik mo na yung laging nakatawag sa akin. Balik mo na yung konting may nangyari, kinukwento mo sa akin. Balik mo na yun, anak. Sapagkat ganun kita kamahal. Gusto ko, lagi kong nalalaman kung ano nangyayari sa'yo. Tandaan po natin na God forgives and restores doon sa mga taong nagre-repent. Because God will not be able to release forgiveness kung hindi ka pa naman nanghihingi ng tawad. No? Kung hindi ka nagre-repent. Ano po ba Tagalog ng repentance? Ha? Pagsisisi. Pagsisisi. Kailangan may pagsisisi. Kasi kung wala, hindi mafa-facilitate yung forgiveness. Hindi mangyayari yung forgiveness kasi wala ka naman palang inihingi ng tawad eh. No? Sabi po doon sa Luke
15:22 to 24, sabi doon, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. Ang katotohanan po doon, hindi lamang pinatawad ng tatay yung kanyang anak, kundi ni-restore din yung kanyang identity. Hindi lang forgiveness yung natanggap ng anak, kundi restoration. And when you are restored, no, yung buong rights mo ay nababalik, nare-reinstate. Ano na siya uli? Hindi na siya servant. Nandun na uli siya. May mga tagasunod na uli siya. Pero let's not forget yung older brother. The father also went out to him and pleaded with him. Kasi gusto niya yung anak niya parehas, no? Kasama niya sa celebration. Di ba sabi nung tatay, anak, lahat naman ng ito ay sa iyo. Ang sarap na, no? Lahat ng natatanawan mo ay sa iyo. Gusto ko yun. Gusto ko yun. No? Para iba yun, no? Lahat na nakikita mo, CJ. Di ba? So, sabi, anak, lahat naman ng ito ng pag-aari ko ay sa'yo. So, yung natatanaw niya doon sa lugar na yon, lugar nila, mayaman eh, no? Sa'yo yung lahat. So, pero ito, baka mabili. Quiet ka lang. Baka marinig tayo. No? Lahat naman ng ito ay sa iyo. So anak, ang kapatid mo nagbabalik loob. Dapat maging masaya tayo para doon. You support your brother. No? At ito po ang hinihiling ko dito sa atin. Let us support each other. Let us strengthen one another. Let us be happy doon sa mga merong mga success na nare-receive, sa may mga promotions na nare-receive, sa may mga salary increases, di ba? Let us be happy for them. And let us continue on praying na lahat tayo maka-experience ng ganun. No? Don't be bitter, don't be sad kasi may ibang nagiging successful because definitely your time will come. No? Your time will come. You just have to be patient. No? You have to be patient. Tinetest ni Lord yung character mo eh. No, tinetest ni Lord. At ang tanong uli, malapit ba yung heart ko kay Lord? Whether tayo man ay rebellious, katulad noong bunsong anak, or tayo are self-righteous, katulad nung panganay na anak, parehas lang naman ang invitation ni Lord eh. Come home. Come home. Balik, anak. Alam niyo po, yung grace ni Lord is more than our past. Kahit gaano kadilim ang nakaraan mo, yung grace ni Lord always greater than our past. Yung mercy ni Lord is greater than our biggest failures. Mas malaki pa doon sa mga failures natin. Yung love ni Lord greater than our pride. Kung tayo lalapit kay Lord no, nang may repentant heart, hindi lamang tayo ipo-forgive ni Lord. Tayo din ay i-restore niya. May kasamang restoration. So ang invitation sa atin ni Lord, come home. Uwi na anak. Balik na sa dati. Balik na sa dati. Yung parable po na yan is not just about the prodigal sons. It's not about the younger son or older son. It's about the love of the Father. Yung pagmamahal ni Lord sa atin. Yung older son, yung pride niya, tinuturo sa atin na ang pride naglalayo sa atin kay Lord.
hindi natin ma-enjoy fully yung goodness and grace ni Lord kasi prideful tayo. Pero si Lord, tinuturo niya sa atin na yung love niya, kahit rebellious ka, no? Mahal pa rin kita. More than dun sa pagiging rebelde mo, ang pagmamahal ko sa'yo. Because yung love ko ay hindi masusukat. Kaya po ang iwanan ko po sa atin, naitanong na po ba natin, no, sa ating sarili, lumayo ba ako kay Lord? Or ngayon, malayo ba ang puso ko kay Lord? Meron bang bitterness or pride dito sa puso ko na pilit or na naglalayo sa akin from the Father? Kung nasaan ba ako ngayon, mananatili ako? O I will come home today, this moment, to the Lord. Sabi po sa Luke 15:31-32, My son, you are always with me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. No matter which son we identify ourselves with, the Father is calling us today. Come home.